Sinabi ko lumabas na kayo. Hindi na ako gagaling. Bakit hindi na lang niyo ako patayin? Sigurado ako, gawa to ng malakas na mangkukulam. Kailangan agad natin siyang malapatan ng lunas bago harapin ang mangkukulam na yan. Mr. Tan, pahingi ng isang basong tubig, tsaka planggana na rin. Pati pala malinis sa face towel. Tol, kailangan natin dito ang trabong ko ng ahas mo. Stay. Die. Ako ulit si Joseph, ang sumunod na antingero. Gusto ko lang ipaabot ang taus-pusong pasasalamat namin ni Dudong sa inyong lahat sa pagtangkilik nyo sa kwento namin. Sa umaga, sabay namin pinakikinggan ng kwento habang magkasalo sa mainit na kape. Katulad ko, ay natutuwa rin siya sa mga nababasang comments nyo. At umabot sa amin ang request nyo tungkol sa panggagamot namin sa anak ni Mr. Tan. Kaya naisipan ko na rin ibahagi ang karanasan namin tong sa inyo. Tutal ay ilang taon na rin naman ang nakakalipas nung mangyari to. Isa pa, wala na rin sila Mr. Tan dito sa Pilipinas dahil bumalik na sila sa China. Nangako kasi kami sa anak niya na mananatiling lihim ang naging karanasan niyang yon. Itong si Mr. Tan lang naman ang madaldal at kinuwento pa sa kumpadre niya ang mga naganap. Ang kwentong to ay nangyari noong panahong hindi pa gaanong lumalago ang gulayan namin ni Dudong. At dito rin namin nakilala si Mr. Tan dahil sa kanya kami umaangkat ng mga panindang gulay namin. Mr. Tan, bakit naman ang mahal ng presyo mo sa repolyo? Oo nga naman, Mr. Tan. Mura lang naman ang bigay sa amin ni Boss Rick nito. Binibigyan niya kasi kami ng discount. Wala discount. Kaya pala lugi aking negosyo, kayo hilig discount. Iyon po kasi yung usapan namin ni Boss Rick. Maliit lang naman ang discount na hinihingi namin. Saka suki mo na rin naman kami. Iba palakad aking anak. Iba ako. Ako may-ari, ako dapat sunod. Hindi akin anak. Iyan na presyo. Kuha ba kayo o hindi? Pag hindi, inyo balik aking repolyo. Mahal-mahal puhunan kayo patawad-tawad. Kaunting tawad lang naman ho, Mr. Tan. Para naman ikalulugi nyo eh. Ay nako, kayo kulit. Pag ayaw, sa iba kayo kuha paninda. Huwag nyo minamalas sa aking negosyo. Sige na ho. Sige na, babayaran na po namin. Ang anak ni Mr. Tan na si Boss Rick ang namamahala sa pagdi-deliver ng gulay. Mas mabait ito dahil pumapayag na makatawad kami. Kahit may angkop na presyo ng bawat gulay na paninda nila. Mas madali rin kausap dahil malawak ang pangunawa nito sa mga maliliit na negosyanteng katulad namin. Ipinanganak si Boss Rick dito sa Pilipinas, kaya tuwid siya magsalita ng Tagalog. Hindi tulad ni Mr. Tan na pautal-utal. Grabing kuripot ng inchik na yon. Bakit kaya siya sumasama sa delivery? Nasaan kaya si Boss Rick? Hayaan na natin. Tiyak na babalik din naman si Boss Rick. Makakatawa din tayo ulit. Ano pa nga ba? Napakatumal pa naman ng benta ngayon. Buong akala namin ay saglit lang mawawala si Boss Rick. Pero lumipas ng isang buwan ay hindi pa rin to bumabalik. Sayang din ang discount na natitipid namin sa kanya. Samantalang tong si Mr. Tan, ayaw bawasan maski piso ang kita niya. Ayaw pa niya magpautang. Kung kay Boss Rick ay nagagawa naming mangutang, tas babayaran na lang namin sa susunod niyang pag-deliver. Pero itong si Mr. Tan, wala man lang kahit katiting na malasakit sa tulad naming maliliit na negosyante. Kaya naman mas gusto naming si Boss Rick ang namamahala sa delivery. Nang hindi na ako makatiis, ay nagtanong na ako kay Mr. Tan para malaman kung babalik pa ba si Boss Rick o hindi na. Mr. Tan, nasan po ba si Boss Rick? Bakit kayo na po yung sumasama sa pagdi-deliver? Bakit iyo tanong? Ikaw ayaw akin oh. Kasi wala discount. Ito naman si Mr. Tan ng advance mag-isip. Gusto lang namin malaman dahil ang tagal na namin siyang hindi nakikita. Oo nga naman po Mr. Tan. Umuwi po ba siya sa China? May sakit akin anak. Dinala ko ospital pero wala nangyari. Laki na ubos pera pero di galing. Mga doktor dito Pinas wala kwenta. Gusto pera. Hingi pera di naman galing akin anak. Grabe naman tong si Mr. Tan. Masyado namang minamaliit mga doktor natin dito. Umuwi na kaya siya sa China? Uy, Dudong, bunga nga mo. Mamaya singilin yung utang natin kay Boss Rick. Wala pa tayo pambayad. Ay oo nga pala. Sorry na. Pangit kasi ng tabas ng dila. Ano iyo sabi? Bakit kayo bulong-bulong? Nako, wala po. Ano raw po ba yung sakit ni Boss Rick? Di ko alam. Pati doktor di alam sakit Rick. Gusto ko uwi China para dun pagamot pero ayaw. Siya hiya kasi tubo bulutong sa balat niya. Dami bulutong pati muka. Minsan wala pa sarili, lagi tulala. Naku, baka naman namaligno ng anak niyo, Mr. Tan. Siya nga pala, albularyo ko. Si Joseph naman ay antingero. Baka matulungan namin ang anak niyo. Teka, kayo gusto ako scam ha? Ayoko scammer, kayo bayad utang. Ako sabi bawal utang. Kayo uto akin anak no? Kayo bayad, ngayon na. Pisting yawang inchik na to ha. Ano yung sabi? Nako Mr. Tan, pasensya na kayo rito kay Dudong. Hindi naman kami scammer. Gusto lang namin makatulong kay Boss Rick. Hindi kami nagpapabayad ng serbisyo namin. Kung ayaw po nyo, ay hindi namin kayo pipilitin. Siguraduhin nyo kayo bayad sunod deliver ha? Pagkalis ni Mr. Tan, ay hindi na matigil sa pagbubunga nga si Dudong.
Inis na inis to sa negosyanteng incheck dahil masyadong matalas ang dila nito. Hindi ko rin nakalain na ikagagalit pa nito yung pagmamalasakit namin. Kung hindi na mas matanda sa akin ang incheck na yon, naku, baka nang hiram na yun ang mukha sa aso. Aba, siya na nga tinutulungan ay tayo pa ang pag-iisipan ng masama. Hayaan mo na. Ganun talaga ang mga incheck. Kaya nga sila yung mayaman dahil masyadong sigurista. Iyan ka na naman sa hayaan mo na eh. May magagawa pa ba tayo kung wala siyang tiwala sa atin? Paiiralin mo pang init ng ulo mo eh. Alam mo na nga may sapak sa ulo yung incheck na yun eh. Sa paglipas ng mga araw, ay mas lumala daw ang kondisyon ni Boss Rick. Nakikibalita lang kami sa mga pahinante nila dahil si Mr. Tan ay bihira na rin sumasama sa pagdi-deliver. Masyado raw tong busy sa pagpapagamot sa anak nito. Dinala na rin daw nila to sa Maynila pero wala pa rin nangyari. Hindi pa rin daw matukoy ng mga doktor ang tumutubong sakit sa kanya. Kung makikita nyo lang si Boss Rick, maawa kayo. Yung singkit niyang mata ay halos hindi na makita dahil sa mga bulutong. Naging bugnutin pa siya. Ayaw niya magpakita sa ibang tao dahil ang akala niya ay pinandidirihan siya. Malakas talaga ang kutob ko na may kakaiba sa sakit ng anak ni Mr. Tan. Baka nakulam siya. Sino naman ang gagawa nun? Mabait naman si Boss Rick. Si Boss Rick mabait. Paano naman yung tatay niya? Sa dami ng taong galit sa matandang inchik na yon, baka isa sa kanilang kumulam. Kawawa naman, anak niya pa ang napuntirya. Ganun talaga si Mr. Tan. Hirap siya magtiwala agad sa mga tao. Pero mabait yun. Kuripot at sigurista lang talaga. Pero maayos yun magpasweldo sa amin. Kaya kung sino man na may galit sa kanya, sobrang ganti naman ang ginawa kay Boss Rick. Hindi na makatarungan yun. Kung pwede nga lang pilitan si Mr. Tan para magamot namin ang anak niya, ginawa na namin ni Dudong. Mabait pa naman yung si Boss Rick. Marami na kasing nanloko kay Mr. Tan eh. Yung ibang albularyo na gumagamot kay Boss Rick ay mismong kaibigan pa niya ang nagre-rekomenda. Pero ayun, wala ring nangyari. Malaki na rin ang nagastos niya sa mga doktor pati na rin dyan sa mga peking albularyo na yan. Hindi naman kami naniningil. Ang mga tunay na albularyo hindi nagpapabayad. Dahil mahigpit na pinagbabawal yun ng mga gabay namin. Mawawalan ng bisa ang ginagawa naming panggagamot kapag may katumbas ng salapi ang tulong na ginagawa namin. Sige bay, sabihin ko kay Mr. Tan. Baka pumayag yun at sakaling makuha niyo ang tiwala niya. Lumipas ang ilang araw, hindi pa rin namin nakikita si Mr. Tan. Kahit ang pahinante hindi na nakakabalita sa nangyayari sa kanilang amo. Dahil ayaw na ni Boss Rick na tumanggap ng bisita. Ayaw din itong pinag-uusapan ng tungkol sa sakit niya. Mas nagiging bugnutin daw to at laging nambubulyaw. Nagkukulong na lang daw to sa kwarto, ayaw lumabas at wala ring pinapapasok sa loob. Tanging si Mr. Tan lang ang naghahatid ng pagkain dito. Hanggang isang araw ay dumating si Mr. Tan kahit hindi pa naman araw ng pagdi-deliver ng gulay nila. Oh, Mr. Tan, ba't kayo nandito? May kailangan po ba kayo sa amin? Joseph, ako wala na ibabalapitan. Ako di alam gagawin. Ano po bang nangyari? Ako sugaliin nyo. Kayo na akin huling pag-asa. Gamutin nyo akin anak. Ako nagmamakaawa na. Iligtas mo buhay akin anak. Mr. Tan, kumalma lang kayo. Kayo itong matagal na naming hinihintay eh. Sandali lang po. Tatawagin ko lang si Dudong. Huwag po kayo mag-alala. Pupuntahan namin si Boss Rick ngayon din. Salamat inyong tulong. Huwag po muna kayo magpasalamat. Sa ngayon ay magdasal muna tayo para sa gabay ng Diyos. Kailangan namin siya para magawa namin ng tamang aming panggagamot. Pinaubaya ko muna kay nanay ang gulayan para puntahan si Dudong. Pumayag naman siya kaagad nang sabihin kong gusto ni Mr. Tan na gamutin namin si Boss Rick. Matapos may handa ang mga gamit, ay agad kaming bumiyahe papunta sa bahay nila Mr. Tan. Sakay-sakay ng sasakyan niya. Malayo-layo din ang biyahe namin dahil taga-ibang bayan pa sila. Habang nasa daan kami, ay sinisimulan na namin ni Dudong na magdasal para sa ikalalakas ng aming spiritual at pisikal na katawan. Si Mr. Tan ay hindi naman mapakali at palaging kinakausap ang driver niya na bilisan ng pagmamaneho. Ayon kay Mr. Tan ay lumalala ng kondisyon ni Boss Rick. Nagnanaknak na ang mga bukol nito dahil nagsiputukan na raw. Mistulan na itong naaagnas na bangkay at nangangamoy na rin daw to. Sinimulan ko siyang tanungin dahil malakas talaga ang kutob ko na kinulam ang anak niya. May nakaaway po ba kayo Mr. Tan? Baka may taong galit sa inyo. Ako prangka tao. Ako sabi diretsa ano gusto. Madami galit akin pero wala ako agrabyado tao. Ako sakit salita kapag tao gaman o kaya manloloko. Di ako sama tao para gawin niya sa akin anak. Sobra naman hirap sa akin anak. Baka may nakalaban po kayo sa negosyo. O kaya may napatalsik sa trabaho kaya nagalit sa inyo. Madami ako patalsik. Mga tao kupit akin. Pero di naman rason para pahirapan akin anak. Sobra naman yon. Ako na lang, wag akin anak. Saglit na tigilan nito si Mr. Tan. Mukhang may naalala to kaya lumingon sa amin. Sa backseat kasi kami nakaupo ni Dudong. Pero, teka, ako meron kalaban negosyo. Noon simula ko akin negosyo, sa aking kompetensya. Negosyo ko lago, kanya naman bankrupt.
Siya galit akin at sabi niya siya gante. Nako, baka siya na nga. Siya ang kumukulam sa anak niyo. Mahirap pong basta na lang tayo manghusga ng tao. Malalaman din po namin yan kapag nakalaban na natin ang mangkukulam. Ako bayad pag inyo pagaling aking anak. Kahit utang niyo wag na bayaran. Mr. Tan, hindi po kami nagpapabayad. Walang silbi ang panggagamot namin kapag nagpabayad kami. Oh, kayo pala bait. Dapat noon pa ako tiwalain nyo. Kayo kasi, sa gwapo ba naman namin ni Joseph ay pagdududahan pa nyo kami? Tol, ayan ka na naman eh. Kita mong malaki na problema ng tao. Ihiritan mo pa ng ganyan. Pasensya na kayo. Dami na tao manloloko kaya ako hirap tiwala. Ayos lang po yun, Mr. Tan. Ang importante ay magagamot na rin namin si Boss Rick. Pagdating namin sa bahay nila Mr. Tan ay napahanga kami ni Dudong dahil sa laki ng bahay nito. Napakaganda pa ng garden nito kaya hindi namin mapigilang igala ang mga paningin namin sa paligid. Hindi namin nakalain na talagang napakayaman pala nito ni Mr. Tan. Hanep, ang laki ng mansyon, tol. Ang yaman-yaman pero ayaw man lang mamigay ng discount sa repolyo. Hindi ka pa ba nakaka-move on sa repolyo, tol? Kita mo naman, ang yaman-yaman. Napakakuripot. Halika na nga. Si Boss Rick ang pinunta natin dito, hindi yung repolyo mo. Sus, para namang hindi ka rin naiinis kay Mr. Tan. Oo, naiinis. Pero madali ako makamove on sa inis. Di mo tulad. Kaya halika na. Sumunod kami kay Mr. Tan nang pumasok siya sa magara niyang mansyon. Maski ang loob ng bahay nila ay elegante. Yun nga lang, ay napakaraming kung ano-anong palamuti na sigurado ako ay konektado sa feng shui. Wala naman akong alam sa mga feng shui, kaya binaliwala ako na lang ang mga to. Habang si Dudong ay sinusubukan pang dumampot ng prutas na nasa harap ng Buddha. Tol, huwag kang patay gutom dyan. Ibalik mo yan. Nagugutom na ako eh. Ang layo ng biyahe natin. Ibalik mo na. Kita mong ginawang pang-alay sa Buddha yan eh. Mamaya mayanggaw ka na naman dahil sa katakawan mo. Eto na, ibabalik na. Masyado ka namang mapanakot eh. Alin kayo, Joseph Dudong? Ako pahanda merienda para kayo kain. Kapag kayo harap break, sigurado di na kayo makakakain. Halika kayo, madali. Kita mo na, papakainin din naman tayo. Masyado kang patay gutom eh. Oo na, tara na. At kanina pa ako nagugutom. Ipinaghanda kami ni Mr. Tan na masarap na merienda. Matapos makapagpahinga ng kaunti, ay umakyat na kami sa silid ni Boss Rick. Kumatok si Mr. Tan pero malakas na kalabog lang ang narinig namin. Rick, iyo bukas pinto. Nandito Joseph at Dudong. Sila gamot iyo. Paalisin nyo na sila! Hindi na ako gagaling! Kaya umalis na kayo! Huwag tigas ulo. Ikaw gagaling pa kaya bukas mo pinto. Sinabing umalis na kayo! At babayaan nyo na ako! Sa boses pa lang ni Boss Rick ay mahahalata na ang labis na paghihirap nito. Naririnig din namin mula sa labas ng pinto ang mga daing niya, dala ng labis na iniindang sakit. Ang sabi sa amin ni Mr. Tan ay may binigay na raw na gamot ang mga doktor, pero lalo lang daw lumala ang kondisyon nito. Lalong lumakas ang kutob ko, nakulam nga ang sanhi ng sakit niya. Ang mga nakulam kasi ay mas lumalala kapag pinapagamot sa doktor. Hindi naman sa paninira sa mga doktor natin, may mga sakit din kaming hindi kayang pagalingin. At ang makapagpapagaling lang din dito ay tanging mga doktor lang na nag-aral ng medisina. Ganon din naman sila, ang sakit na hindi nila kayang tukuyin at pagalingin ay maaaring gawa ng mga masasamang elemento. Yun naman ang kayang pagalingin ng mga katulad naming albularyo at antingero. Katulad na lang ng kaso nitong si Boss Rick. Anak, huwag ikaw suko. Ito na ating huling pag-asa. Rick, ano nangyari? Ikaw bukas pinto. Olga, ikaw kuha susi, madali. Natatarantang tumakbo naman ang katulong para kunin ang susi ng kwarto ni Boss Rick. Nang mabuksan to ni Mr. Tan, ay agad itong pumasok sa loob. Sumunod kaagad kami ni Dudong sa kanya. Pagpasok namin, bumungad sa amin ang kalunos-lunos na itsura ni Boss Rick. Hindi na namin siya makilala dahil namayat ng husto to. Wala nang matipon ng pangangatawan nito, pati ang makinis at maputi niyang balat. Dahil tad-tad na to ng mga bulutong na nagnanaknak. Nanuot din sa ilong namin na masangsang at mabahong amoy na galing sa mga sugat niya. Mistulan talaga siyang inaagnas na bangkay. Sinabi ko lumabas na kayo! Hindi na ako gagaling! Bakit hindi na lang nyo ako patayin? Sigurado ako, gawa to ng malakas na mangkukulam. Kailangan agad natin siyang malapatan ng lunas bago harapin ang mangkukulam na yan. Mr. Tan, pahingin ng isang basong tubig, tsaka planggana na rin. Pati pala malinis sa face towel. Tol, kailangan natin dito ang trabong ko ng ahas mo. Inutusan ni Mr. Tan ang kasambahay para kunin ang mga kailangan ni Dudong. Pagbalik ng kasambahay, ay ibinabad ni Dudong ang trabong ko ng ahas sa isang basong tubig. Dinasalan niya to at pagkatapos ay ipinainom kay Boss Rick. Sinabi ng ayoko! Umalis kayo rito! Boss Rick, hindi kami aalis na hindi ka gumagaling.
Magtiwala ka sa akin. Tropa tayo, di ba? Marami nang sumubok pagalingin ako. Nagsasayang lang kayo ng pagod. Lumayas kayo dito sa kwarto ko! Pwede ba? Huwag ka magmatigas, Boss Rick. Hindi ako papayag na hindi ka gagaling. Mahirap kausap tong tatay mo. Ay mamigay ng discount. Kaya dapat gumaling ka na. Ako bahala sa'yo. Para sa discount. Hoy tol, magseryoso ka nga. Aba, seryoso ko dito, tol. Kaya Boss Rick, pakiusap. Inumin mo to. Magtiwala ka sa amin ni Joseph. Gagaling ka. Ako na din pakiusap anak. Huwag na matigas ulo. Ito na at ni huli pag-asa. Huli ito. Pagbigyan mo na ako. Boss Rick, payagan mo na kaming gamutin ka. Kapag walang nangyari sa araw na to, bukas hindi na kami babalik. At hindi ka na namin guguluhin pa. Ang sakit. Ang hapdi ng buong katawan ko. Hindi ko na kaya. Patayin niyo na ako. Eto, usapang matino, Boss Rick. Kapag hindi ka namin napagaling, ay ako mismo ang papatay sa'yo. Ano, deal? Dudong ka talaga. Hayop ka. Mamaya mapasubo tayong hinayupa ka. Wala ka talagang bilib sa powers natin, ano? Basta ako, alam kong di ko siya mapapatay. Kasi mapapagaling natin siya. Oo na, bilib na ako sa fighting spirit mo. Basta pag ikaw pumalpak, ikaw lang papatay dyan ha. Hindi ko trabaho yan, loko ka. Oo na, akong bahala dito. Ano na, Boss Rick? Deal? Dudong, nagbibiro ka ba? Mukha ba ako nagbibiro, Mr. Tan? Sige, payag na ako. Pero pag di na ako gumaling, tapusin mo na paghihirap ko. Ayan, ganyan. Oo, akong bahala. Wala pang 1 minuto tatapusin kaagad kita. Pero, inumin mo muna to. Pinainom ni Dudong si Boss Rick ng isang basong tubig na pinagbabara ng trabong ko ng ahas. Pagkatapos ay kinuha niyang isang botelyang langis na mula sa pinaghalong katas ng halamang gamot. Pinatak niya to sa plangganang may tubig at pagkatapos ay ibinaba din niya doon ng trabong ko ng ahas. Dinasalan niya to bago niya pinampunan sa buong katawan ni Boss Rick gamit ang malinis na face towel. Bilib naman ako kay Dudong dahil kahit maloko siya ay seryoso naman siya sa panggagamot. Ilang beses niyang pinalitan yung tubig sa planggana hanggang sa mapunasan niya na ang buong katawan ni Boss Rick. Awang-awa ko sa nakikita akong kalagayan ng anak ni Mr. Tan. Ang buong katawan kasi nito ay tinubuan na ng maliliit na bukol. Kitang-kita ko ang paghihirap sa mukha niya. Parang ang laki ng galit ng kumulam sa kanya dahil hindi siya kagad pinatay. Para bang gusto nitong pahirapan ng gusto ang pamilya ni Mr. Tan. Nang matapos ni Dudong na banyusan si Boss Rick, ay pinahira naman niya ng langis sa may orasyon ang buong katawan nito. Habang ginagawa niya to, ay bumubulong din to ng orasyon. Tahimik na si Boss Rick nito. Halatang nagiginhawaan na to sa ginagawa ni Dudong. Si Mr. Tan naman ay bumilib dahil hindi man lang makikita sa mukha ni Dudong ang pandidiri. Kulam nga ang dahilan ng mga bulutong mo sa katawan. Nang pinahirang kita ng langis, ay nakuha ako mga buhok at maliliit na bato sa sugat mo. Sino naman ang tarantadang gumawa sa akin nito? Bakit? Anong dahilan para pahirapan niya ako ng ganito? Malalaman natin yan mamaya. Matapos to, nagsagawa na si Dudong ng pagtatawas. Nabuo ang anyo ng mangkukulam. Isang matandang babae, maiksi ang buhok at payat. Ang deskripsyon na lumabas sa pagtatawas ay tugma sa kakumpetensya ni Mr. Tan sa negosyo. Siya nga kalaban ko sa negosyo. Hayop siya. Papatay ko siya. Mr. Tan, sandali, kumalma ka lang. Mabilis na lumabas ang kwarto si Mr. Tan. Pagbalik nito, ay may dala na tong baril. Lisensyado naman daw to bilang proteksyon nila. Pero kinakabahan ako sa binabalak ni Mr. Tan. Gusto nitong sugurin ang bahay ng kakumpetensya niya. Mr. Tan, huwag mo idaan sa init ng ulo. Kami na ni Dudong ang bahala sa kanya. Huminahon na lang po kayo. Kami na ang gaganti para sa inyo. Madali na lang para sa amin ni Dudong na talunin ang mangkukulam na to. Dahil kung natatandaan nyo, mas malakas pa ang nakalaban namin dati. Pero nagawa namin pabagsakin yon. Hindi lang basta mangkukulam si Tandang Lucia. Isa rin siyang aswang at mamalarang na may pinakamataas na aral sa pangkukulam. Kung siya ay nagawa naming patumbayin sa tulong ni Lolo Sergio, ngayon ay mas madali na lang naming matatalo ang sino mang kumukulam kay Boss Rick. Matapos to, agad nagsagawa ng ritual si Dudong para sa gagawin niyang panggagamot kay Boss Rick. Alam namin na kapag ginawa niya to, ay mararamdaman na namang kukulam na may kumukontra sa kulam niya. Kaya naman hinanda ko ng sarili ko para sa mangyayaring pagtutuos namin. Ako ang may kipagtagisan ng lakas sa mangkukulam na to para hindi niya magawang kontrahin ang ginagawang panggagamot ni Dudong. Tol, ikaw nang bahala sa mangkukulam, ha? Wala siyang awa, kaya hindi rin tayo maaawa sa mangkukulam na yon. Ibabalik ko sa kanya ang kulam na ginawa niya. Hindi ko mapigilan ng galit dahil nakita ko mismo ang tindi ng kulam na ginawa niya. Ang mali pa ng mangkukulam ay mali siya ng taong pinarusahan dahil napakabait nito ni Boss Rick. Ngunit kahit ganito ay binigyan ko ng pagkakataon ng mangkukulam.
Kinausap ko siya sa pamamagitan ng katawan ni Boss Rick, pero nagmatigas siya sa kabila ng pagmamakaawa ni Mr. Tan. Ako negosyo lang marangal. Ganun sa negosyo. May malulugi, meron hindi. Kaya wag ikaw galit kung ikaw lugi. Wala akong kasalanan. Lalo naman aking anak. Bawiin mo kulam. Hindi. Mamamatay ang anak mo. Magdudusa kayo habang buhay. Talagang matibay ang mukha mong mangkukulam ka ha. Ngayon, tayo naman ang magsubukan ng lakas. Nagsagawa ako ng ritual at nilagay ko sa isang banga ang mga tuyo at piling dahon. At pagkatapos ay sinunog ko to. Hinipan ko ang usok papunta kay Boss Rick. Habang hinihipang ko to, ay umuusal ako ng mga orasyon. Napadaing si Boss Rick habang umiiyak at pinatitigil ako sa ginagawa ko. Alam kong hindi si Boss Rick to dahil ang mangkukulam ang siyang nahihirapan sa ginagawa ko. Sandali. Ano nangyayari akin anak? Bakit siya nagkakaganyan? Bakit siya sigaw? Mr. Tan, kumalma ka. Ang mangkukulam ang dumadaing, hindi siya. Huwag ka mag-alala. Alam ni Joseph ginagawa niya. Patuloy ko lang pinausukan si Boss Rick. Umuusal ako ng orasyong revoltar. Parang epekto ng kulam ay bumwelta sa mangkukulam. Nang higit na mas malakas at mas malupit. Nang matapos ako sa pagpapausok, ay sinelyuhan kong muli ang isang orasyon ng ritual. Hindi man lang nagawang manlaban ng mangkukulam dahil higit na malakas ang taglay kong aral kaysa sa kanya. Tikman mo ang lupit ng parusang ginawa mo sa taong wala namang kasalanan sa'yo. Maawa ka. Huwag mo ko patayin. Magbabayad ako kahit magkano. Naawa ka ba kaninang si Mr. Tan ang nagmamakaawa sa'yo? Huli ng pagmamakaawa mo mangkukulam. Tapos ka na. Ikaw magmamakaawa ngayon. Muntik mo patay akin anak. Ikaw ngayon mamatay. Mr. Tan, tapos na po. Bukas ay mapapatunayan natin kung totoo nga talagang ang kakumpetensya mo sa negosyong kumulam sa anak mo. Matapos ang ginawa ko sa mangkukulam, ay ginamot naman ni Dudong ang mga sugat ni Boss Rick. Nawala na kasi ito ng malay nang mawala sa katawan niya ang kapangyarihan ng mangkukulam. Kahit paano, ay naging payapa na ang mukha ni Boss Rick dahil nabawasan na ang iniinda niyang sakit. Kinabukasan, ay kumalat ang balita sa lugar nila Mr. Tan. Ang isang kilalang negosyante ay namatay sa hindi malaman na dahilan. May mga sugat daw sa katawan to na ginagapangan ng mga uod. Nangangamoy din daw ang katawan nito kahit kamamatay lang. Dahil dito, ay nakumpirma ni Mr. Tan na hindi siya nagkamali ng inakala dahil ang kalaban niya sa negosyo ay siya palang kumukulam sa anak niya. Labis ang pasasalamat ni Mr. Tan sa amin ni Dudong. Halos yakapin niya kami habang may luha sa mga mata niya. Salamat inyo tulong. Bilang ganti inyo kabutihan. Ako bigay na discount palagi. Wala na din kayo utang. Nako, sapat na po ang discount. Ang utang ay utang na dapat naming bayaran. Ako mali akala inyo. Kayo pala bait. Salamat. Salamat sa tulong niyo. Mabuti-buti na ang pakaramdam ko. Akala ko hindi na ako gagaling eh. Salamat ulit. Salamat po sa Diyos at ginabayan niya tayo. Instrumento lang po kami ni Dudong. Siya pa rin na magdidesisyon sa huli. Bago kami umuwi ni Dudong ay nag-iwan kami ng mga halamang gamot. Pati na langis sa pamahid sa sugat niya. Hindi pa kasi lubusang natutuyo ang mga sugat ni Boss Rick. Ang mga halamang gamot naman ay pakukuluan lamang nila at ihahalo sa tubig panligo nito. Makalipas lang ang isang linggo ay magaling na raw si Boss Rick. Pero ayaw pa rin itong lumabas ng bahay. Nahihiya to sa itsura niya dahil maraming iniwang peklat ng mga bulutong niya. Ayaw din itong pag-usapan pa ang nakakadirit na nakakilabot niyang karanasan sa kulam. Buti na lang talaga natalo ang mangkukulam tol, no? Kung hindi baka naging killer ako. Buti na lang ka mo. Bakit ba kasi sinabi mo papatayin mo siya kapag hindi natin siya napagaling? Gusto ko lang naman pumayag siyang magpagamot. Bigla ko na lang nasabi yun. Nabigla din ako tol eh. Pero effective naman, di ba? Pumayag siya. Oo nga, pero dapat nag-iisip ka muna bago magsalita. Dada ka ng dada eh. Kaya ka napapahamak. Kaya kitang tulungan sa mga maligno, aswang at mangkukulam. Pero kapag batas na ang kalaban mo, wala akong magagawa dyan tol. Sorry na, hindi ko na nga uulitin. Saka isa pa, hindi ko din naman kayang patayin yun. Pangakit ko lang yun para mapapayag ko siya. Oo na, asikasuhin mo na lang yung repolyo natin dyan. May discount ka na ulit oh. Siyempre naman, alam mo naman sa trabahong to, discount lang nagpapasaya sa akin eh. Ewan ko sa'yo. Sige na, simula nang mabenta sa amin ang truck nila Mr. Tan at makauwi sila sa China, ay wala na kaming balita sa kanila. Pero tingin ko naman, maayos din ang buhay nila katulad namin ni Dudong. Masaya ako na nagustuhan niyo ang karanasan naming dalawa. Yun nga lang, ay hindi na kasing tindi ng mga naunang laban ng kwento naming to. Dahil ang matindi talaga naming nakalaban ay si Tandang Lucia. Bago ko tapusin ang kwentong to, gusto ko lang sabihin sa inyo na kapag natagpuan nyo na ang isang tunay na kaibigan nyo, ay wag nyo nang pakawalan to. Bihirang makatagpo ng tunay na kaibigan na kaya kang samahan kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay mo. Nagpapasalamat ako
na kahit loko-loko to si Dudong, ay siya ang naging kaibigan ko. Isa siya sa yaman na maituturing ko sa mundong to. Hanggang dito na lang ang kwento ko sa pagtulong namin sa anak ni Mr. Tan. Sa ngalan ni Dudong, ako si Joseph, ang inyong antingero, na nagpapasalamat sa inyong mainit na pagtangkilik sa karanasan naming to. The forest dark and deep, we wander side by side, facing fears and mythical beasts, no place for us to hide. With every step we stand our ground, with hearts that never yield. In the shadow of the monsters, our friendship is our shield. We rise as one in the face of night. Together we shine through the fiercest fight. With